Maghahaponan na nga pero wala pa nga rin kaming panggatong na kahoy. Kaya niyaya ko nga sila tatay na mamulot nga kami dito sa may patubig. May mahaba akong nakita dyan eh. Kasi lumabas yan. Dito nga kami sa likod bahay pumunta dahil sabi nga ni tatay ang maraming araw kahoy dito. Nauna na nga sila tatay dyan at sumunod na nga rin ako dahil tinignan ko pa nga yung mga alaga kong kambing. Pagkarating ko nga dito sa irrigation ay nandun nga sila sa bandang dulot, nangangahoy na nga sila. Pagtingin ko nga ay parang nga wala silang makuhang kahoy dahil puro tubig nga yung nandyan. Chinek ko na nga rin pala yung mga tanim kong napier grass dito sa may gilid ng irrigation kung tumubo na nga sila. Kaso maliliit pa nga at hindi pa nga sila nagsisipaglakihan. Inabutan ko nga si tatay na nagtataga nga ng tuyong kahoy dyan at kukonti nga lang yung nakuha niya. At yung dalawang magtsuhin nga ay pumunta nga roon sa may bandang unahan pa at magtitingin nga raw sila kung meron pang makukuha. Malapit na nga talaga yung anihan at amoy na amoy ko nga yung mabangong bulaklak ng mga palay. Mag-aalas 5 na nga ito ng hapon at medyo palubog na nga rin yung araw. Ewan ko ba kung bakit ang haba-haba nga ng araw ngayon nga lang hapon kami nakaisip na mangahoy. Medyo nabisi nga kasi kami kaninang umaga dahil nagsimento nga kami dun sa may tagiliran ng bahay. Ayan nga at pabalik na nga yung magtsuhin dahil wala nga silang nakuhang kahoy dyan sa may bandang amyanan. Isinako ko na nga rin yung iilang nakuha ni tatay na kahoy na tinilad niya nga rito sa may gilid ng irrigation. Pagkatapos nga niyaya ko na nga silang nagpabagatan dahil dun nga maraming puno na akasya. Nadaanan nga rin pala namin itong palay na sobrang lilintog na. 1 week na nga lang ito, pwede na nga anihin. Hay, talagang ang anihan na at sobrang excited ko nga at makakapamulot na nga ako ng palay. Maya-maya nga nadaanan nga namin itong tumpok ng mga malalaking kahoy dito sa may gilid ng kalsada. Hindi nga namin to pwedeng kunin dahil napakabibigat nga ito at hindi nga namin kayang dalhin. Medyo naglakad-lakad pa nga kami ng konti, then finally nga natagpuan nga namin itong mga putol-putol na kasya. Medyo may karamihan nga rin naman at kasyang-kasya na nga ito na mapuno nga namin yung 3 sako naming dala. Umpisa na nga rin si tatay na magtaga dyan para maisako nga namin ng maayos yung mga nakuha. Aba si papa nakapamewang at 2 kamay pa talaga. Hindi naman kalayuan yung nilakad niya pero napapagod na nga raw siya at ayan nga nakapamewang pa ng 2. Tignan nyo naman at medyo sinapian nga rin ng kasipagan itong si Johan at sinamahan nga kaming mga ahoy dito sa likod bahay. At ang sarap nga rin talaga ng swimming nitong 2 kalabaw dito sa loob ng patubigan. Feeling yata nila ay nasa resort sila. Tignan nyo naman at sarap na sarap nga silang maligo dyan. At tignan nyo naman si Papa, parang andon pepot na nagmamando dyan at palakad-lakad nga lang ang ginawa. Abay sabi ko nga, tumulong ka na para nga matapos na ito at marami pa nga tayong isisilid sa sako. Medyo marami-rami rin kasi yung mga kahoy na ito na siguro nga ay aabot ng 3 araw kapag aming gagamitin. Kasama pa nga namin tong 2 aso ni Ditche na buntis nga itong isa. Ewan ko ba, nasa tuwing lumalabas nga kami, lagi nga itong mga sumasama. Tapos habulan nga lang ng habulan dyan sa bukid ang ginagawa nila. Hindi naman namin pwedeng pagbuhatin ng kahoy dahil puro pa ang nga lang ang meron sa kanila. Sabi nga ni Papa, gagawa niya nga raw niya ng kariton at lalagyan niya ng angkla para nga meron kaming kasamang magbuhat ng kahoy. Tumulong na nga rin ako magbuhat nitong malalaki at gusto ko nga iuwi nga itong mga ito. Nakatambak nga lang din kasi dito sila sa gilid ng kalsada at sayang naman kung iiwanan pa namin. Sabi ko nga bilisan na nga namin dahil nga magdidilim na, 5:30 na nga yan ng hapon. Magdidilim na nga rin kasi at hindi pa nga namin natapos ikarga lahat yung mga nakuha namin. Pati nga yung mga maliliit kinuha namin, wala nga kaming pinatawad dyan dahil sayang naman kung iiwan pa nga rin namin yan. Daling araw, lumulosong na kami. Tapos ahon namin pag uminit na. Pag mo lang dyan. Yan, sila mo dyan. So, Ayan, nung mapuno na nga yung 3 sako naming dala, nagyaya na nga rin kaming umuwi. Si Johan na nga rin yung nagpresentang magdala nitong 3 mahahabang kahoy. Good luck na nga lang talaga kay Johan dahil napakabigat nga naman nitong mga kahoy na to. Nahuli nga kaming 2 ni tatay dahil inayos niya nga yung sako na dadali naming kahoy. And that's all for today's video guys. Thank you for watching. oo, sabi ko na.